Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon ay November 12, 2025, araw ng Miyerkules. Basahin po natin ang ating mabuting balita ayon kay San Lucas, chapter 17, verse 11 hanggang 19. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa paglalakbay ni Jesus patungong Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, siya'y sinalubong ng 10 ketongin. Tumigil sila sa malayo-layo at humiyaw ng, "Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin." Nang makita sila ay sinabi niya, "Humayo kayo at pakita sa mga saserdote." At samantalang sila'y naglalakad, gumaling sila. Nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y Samaritano. Hindi ba 10 ang gumaling? Tanong ni Jesus. Nasaan ang 9? Wala bang nagbalik at nagpuri sa Diyos, kundi ang dayuhang ito? Sinabi ni Jesus sa kanya, "Tumindig ka't humayo sa iyong lakad. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig." Ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Yung mga may ketong kasi noong unang panahon, sa panahon ni Jesus, ay kino-consider na mga madudumi at dahil sa kanilang mga kasalanan. At hindi sila pwedeng makisalamuha sa mga tao. At kapag may nakilala kang ganon na may karamdaman o may sakit, kailangang ipabatid mo rin o isabihin mo rin sa ibang tao. Kaya makikita dito na sumisigaw sila ng malayo-layo kay Jesus. At nung humingi sila at nung tinawag nila si Jesus, sumagot naman ng ating Panginoon. Sabi niya, "Humayo kayo at magpatingin kayo sa saserdote." Ngayon, ang nangyari pagpunta ng 10 ito, nung mapansin na ng isa na gumagaling na siya, bumalik siya kay Jesus. Nagpuri, nagpasalamat at nagpatira pa kay Jesus. 3 lamang ang ibig sabihin ng ano na to. Ako lang ang tissue. Tissue. 3 lang ang ibig sabihin nito. Ang una ay gusto ng Panginoon na pumunta sila sa saserdote para patunayan na sila ay gumaling na. Ang pangalawa naman ay para mapatunayan na magaling na sila ng saserdote at magawa nila yung mga dapat gawin para sa kanilang mga batas. Kailangan nilang pakita para makasalamuhan na rin ang mga tao sa kanilang syudad. At ang pangatlo dito ay kung merong inordain ang ating Panginoon na dapat sundin din natin. Katulad nung sa panahon natin ngayon, para humingi ka ng iyong kasalanan at magkaroon ka ng absolution, kailangan nating pumunta sa ating priest sa simbahan
para ikumpisal ang ating mga kasalanan at magkakaroon tayo ng absolution during our confession. Isipin nyo noong unang panahon na mahirap noon kasi kahit siguro wala ka namang nagawang kasalanan at nagkasakit ka, ay kinoconsider ka na makasalanan. At dahil doon talagang mapaparusahan ka na parang nagiging wala ka nang makausap o wala ka nang makasama. Sa ating panahon ngayon, parang napakapalad natin na magkasakit man tayo o hindi, mayroon tayong freedom na gawin o makisalamuha sa ibang tao. Kaya ang maganda ngayon sa araw natin, sa panahon nating ito, ay ang paghingi natin ng kapatawaran ay hindi na nangangailangan ng physical na kagalingan. Ang sa atin ngayon ay aminin natin sa sarili natin na nagkasala tayo. Pagsisihan natin yon ang bukal sa ating puso at ikumpisal natin sa ating pari sa simbahan. Yun yung procedure natin sa ating panahon ngayon. At ito ay napakaganda dahil ito ay ang procedure natin ngayon ay spiritual talaga. Yun bang sa isip mo, sa salita, sa puso mo, sa sarili mo, inaamin mo na nagkasala ka at hindi lamang yung panlabas yung tinitingnan natin. Kumbaga sa puso natin na talagang inaamin natin at humihingi tayo ng kapatawaran sa Panginoon bago pa tayo pumunta sa pari. At pagdating natin doon, kahit parang ang hirap gawin na actually wala ka namang masyadong gagawin doon. Sasabihin mo lang sa priest na, "Father, forgive me for I have sinned." Tapos my last confession is ito. Tapos sasabihin mo na yung kasalanan mo at bibigyan ka niya ng mga kung ano yung parang penance na gagawin mo. Kaya parang sabihin mo lang, "Our Father," 3 Hail Mary at saka isang Glory Be. Tapos yun na, tapos na yun. O kaya sabihin niya magdasal ka araw-araw o kaya magbasa ka ng Bible. Yun yung mga penance na gagawin mo. Ang mahirap kasi pumunta sa confession ay parang yung bang kapag hindi pa talaga fully na inaamin mo na yung pagkakasala mo ay parang hindi ka pa rin hindi mo inaamin sa sarili mo na nagkasala ka. At parang nahihirapan kang sabihin yun dahil parang nakakahiya na parang nakakahiya siyang sabihin. Para siyang kung tayo ay may sakit na malubha at katulad ng mga kailangang surgery. Itong confession parang surgery ng ating espiritu, hindi yung physical natin. Kaya ang pag surgery kasi parang natatakot tayo o kaya hihinaan tayo. Ganon din naman dito sa confession. Parang ito yung spiritual surgery na kailangang tanggalin yung bagay na yon sa parang mantsa sa ating espiritu para maging malinis tayo. At kapag nakapagkumpisal na tayo, doon natin mararamdaman ang kapatawaran ng ating Panginoon. Magiging magaan ang ating loob at parang puno ng kapayapaan ang ating puso. Yun lamang po mga kapatid sa araw na ito. At nawa meron kayong napulot sa mensahe na ibinahagi ko sa inyo. Pagpalain palagi tayo ng ating Panginoong may kapal. Amen.